Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 5, Quarter 3, Week 2, Kwentong Katatakutan, Focus ng Pandiwa, Layon, Video, Clip, Film, Slideshows at iba pa. Tanong mo, mukha mo. Maghanda kayo ng isang tanong para sa bawat larawang ipapakita. Para sa unang larawan. Ikalawang larawan. Kwentogram, pagpapakilala sa kwentong katatakutan. Nakabasa o nakapanood ka na ba ng kwento ng katatakutan? Ano-ano ang mga naaalala mong kwento na nagbibigay takot sa iyo? Paano mo ilalarawan ang mga tauhan sa kwento ng katatakutan na nabasa o napanood mo? Saliksik sagot. Bago basahin ang kwento ng kababalaghan, saliksikin ang kahulugan ng mga salitang nakatala sa diksyonaryo, sa internet o sa iba pang resources. Huwag kalimutang itala kung saan kinuha ang definisyon ng salita. Salita, bruha, mangkukulam, karayom, walis tingting, itim na damit. Narinig mo na ba ang salitang bruha o mangkukulam? Paano mo ilalarawan ang hitsura ng isang bruha? May kaibahan ba ang bruha sa mangkukulam? Pagbasa ng kwentong katatakutan. Bruhahahaha, bruhihihihi, ni Maria Corazon Remillo. Maniwala ka man o hindi, may kapitbahay ako na bruha. Ang pangalan niya ay Mrs. Magalit. Patay ang buhok niya. Malaalambre ito. Malaki ang butas ng kanyang ilong. Matalas siyang tumingin, pero maganda ang kanyang ngipin. Puting-puti at kumikinang kung siya ay tumatawa. Bruhahahaha, bruhahahaha. Humahagalpak ng tawa si Mrs. Magalit nang nanonood siya ng mga komedyanteng artista sa plaza. Bruhehehehe, bruhehehehe. Napabungis-ngis si Mrs. Magalit noong nagkwentuhan sila ni Aling Mila. Kapag natutuwa si Mrs. Magalit sa mga bata, naiipit ang tawa niya. Bruhihihihi, bruhihihihihi. Humahagikik siya habang kinukurot ang mapintog kong pisngi. Bakit ko nasabing bruha si Mrs. Magalit? Hindi dahil mukha siyang bruha at ibang klase siyang tumawa, kundi dahil hindi siya pumapasok sa bahay namin kapag may walis sa pintuhan. Sabi ni Lola, sumalangit nawa ang kaluluwa niya, ang mga bruho't bruha ay takot sa bahay na malinis. Panangga laban sa kanila ay walis tambo sa may pinto. Mayroon pang dahilan, kaliwang kamay ang pansubo ni Mrs. Magalit. Ganyan daw ang mga bruho't bruha kung kumain, sabi ni Lola. Hindi ako talagang takot kay Mrs. Magalit. Ayoko lang siya makita sa gabi. Kapag malalim na ang gabi at nanonood siya ng TV, nakakakilabot siyang tumawa. Bruhohohoho, bruhohohoho. Dumadagundong ang malulutong niyang halakhak. Para tuloy, naramdaman kong nanginig ang lupa. Noong minsang nadapa si Mrs. Magalit, lumipad ang mapuputi at makikinang niyang ngipin. Bruhahahaha, bruhehehehe, bruhihihihi, bruhohohoho. Naghagalukupan, hagikhikan at halakhakan ang mga salbaheng taong nakakita sa kanya.
Parang nagmukhang bruho't bruha sila sa aking paningin. Bruhuhuhuhu, bruhuhuhuhu. Humihikbi si Mrs. Magalit habang pinupulot ang nabungi niyang postiso. Naawa ako sa kanya at inalalayan ko siya. Napadaan kami sa aming bahay at minabuti kong yayain siyang pumasok para makapagpahinga. Nakalimutan kong kalilinis lang ni nanay at naiwan niya ang walis sa may pintuan. Naku, hindi na ako papasok, iha, at marumi ang aking tsinelas. Pinilit ko pa rin siyang pumasok at pumayag naman siya. Laking gulat ko nang hindi siya natakot sa walis. Inalok ko si Mrs. Magalit ng merienda. Gunamit niya ang kaliwang kamay sa pagsubo ng biskwit. Alam mo, iha, nirarayuma itong kanang kamay ko kaya di ko magamit. Napahiya ako. Maling-mali ang aking akalang bruha si Mrs. Magalit. Tinitigan ko siya ng husto at aking napuna na matanda na siya. Maputi na ang mukhang patay niyang buhok. Malaki ang butas ng ilong niya dahil medyo hirap siyang huminga. Matalas siyang tumingin dahil malabo na ang kanyang mga mata. Hay nako, iha, mahirap tumandang mag-isa. Wala na akong asawa, walang anak, at walang apong tulad mo. Ang lungkot-lungkot ni Mrs. Magalit, kaya binuksan ko ang TV para siya'y maaliw, sabay kaming nanood ng komedya. Bruhahaha ang hagalpak niya. Bruhehehehe ang bungisngis ko. Bruhihihihi ang hagikhik niya. Bruhohoho ang halakhak ko. Bruhuhuhu ang balahaw naming dalawa nang magkandaiyak na kami sa katatawa. Simula noon, hindi na bruha ang tawag ko kay Mrs. Magalit kundi Lola. Kwento solusyon. Ibigay ang solusyon sa suliraming nakasaad ayon sa binasang kwento. Takot daw ang mga bruha sa malinis na bahay. Kaliwang kamay daw ang ginagamit ng mga bruho at bruha, sabi ni Lola. Hindi talaga ako takot kay Mrs. Magalit. Ayaw ko lang siyang makita sa gabi. Naghagalpakan at naghagikhikan ang mga tao nang makita nilang nadapa si Mrs. Magalit at natanggal ang postiso nito. Napahiya ako sa pag-aakalang bruha si Mrs. Magalit. Pag-uugnay ng pangyayari sa teksto sa sariling karanasan. Humanap ng kapareha. Basahin ang ilang pangyayari sa kwentong binasa. Iugnay ito sa sariling karanasan. Pangyayari bilang isa, may kapitbahay kaming bruha dahil sa kanyang hitsura. Patay ang buhok, malaki ang butas ng kanyang ilong at matalas kung tumingin. Dumadagundong ang malulutong niyang halakhak na parang dumadagundong ang lupa. Humikbi si Mrs. Magalit nang nadapa siya at naputol ang kanyang pustiso. Naawa ako sa kanya at tinulungan ko siya. Nagsisi ako sa mga maling inisip ko kay Mrs. Magalit. Simula noon ay Lola na ang tawag ko sa kanya at hindi na bruha. Para sa ikalawang araw, bukso ng natutuhan. Ipaliwanag ang kahulugan ng kilos ng tauhan o pangyayari batay sa kwentong binasa. Napapahagikhik si Mrs. Magalit at parang naiipit kung siya ay tumatawa. Bruhahaha, bruhihihi. Naghagalpakan at naghagikhikan ang mga tao nang makita nilang nadapa si Mrs. Magalit. Nagmukhang bruho at bruha sila sa aking paningin. Laking gulat ko nang hindi natakot sa walis si Mrs. Magalit. Hay nako, iha, mahirap tumandang mag-isa. Wala na akong asawa, wala akong anak, at wala akong apong tulad mo.
Ang lungkot-lungkot ni Mrs. Magalit. Kaya nanood kami ng TV para maaliw siya. Dulaan tayo. Batay sa kwentong binasa, gumawa ng maikling dula na may parehong tema. Bumuo ng 12 miyembro sa bawat pangkat. Tiyakin na ang itatanghal na dula ay hawig sa binasa at maging malikhain sa pagtatanghal. Ikatlong araw, focus ng pandiwa, layon. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap mula sa binasang teksto. Ang masasayang palabas ang pang-alis ng lungkot ni Mrs. Magalit. Hinainan ko ng biskwit si Mrs. Magalit. Ang tubig ay inabot niya sa kaliwang kamay. Ano ang napansin sa mga nakapulang salita? Paano ginamit ang mga pandiwa? Ano ang mga panlaping ginamit sa bawat pandiwa? Anong tanong ang sinasagot sa pandiwang ginamit sa bawat pangungusap? Paano na iba ang focus ng pandiwa sa iba pang focus? Focus ng pandiwa. Tumutukoy ito sa ugnayan ng pandiwa at paksa ng pangungusap. May iba't ibang focus ang pakdiwa, aktor o tagaganap, layon, ganapan at sanhi. Focus layon. Ang focus ng pandiwa ay pinaglalaanan ng kilos o ang paksa ng pangungusap, ang pinagtutuunan ng aksyon. Ito ay sumasagot sa tanong na ano. Ginagamit dito ang mga panlaping i, an, ipa, in, at hin. Humanap ng kapareha at sagutin ang sumusunod na tanong. Ano ang pagkaunawa mo sa focus layon? Ano ang iba't ibang uri ng focus ng pandiwa? Ano ang kaibahan ng focus layon sa focus aktor? Magbigay ng 5 halimbawa ng pandiwang may focus layon. Nilinis ni nanay ang bahay namin. Kahit marumi ang tsinelas ni Mrs. Magalit, ay pinapasok ko pa rin siya. Biskwit at juice ang inihain ko kay Mrs. Magalit. Ang masasayang palabas sa telebisyon ang pamawi ng lungkot ni Mrs. Magalit. Mula noon ay lola na ang ipinantawag ko sa kanya at hindi na bruha. Narito ang mga susing sagot. Magtala ng 3 sitwasyon sa tinalakay na kwento na nagpapakita ng magalang na pagkikipag-usap at pagkikitungo sa mga nakatatanda. Sumulat ng 5 pangungusap ng focus, layon, gamit ang mga pandiwang nakasaad bilang gabay. Ipaluto, inabot, tinawanan. Ipasabi, pinaupo. Paano mo ipapakita ang pagiging magalang mo sa bawat sitwasyong nakasaad? May kumatok sa inyong pinto. Nang buksan mo ay isang matandang pulubi na nanghihingi ng inumin. Ano ang gagawin mo? Nakasakay ka sa bus nang makita mong may matandang sumakay at mahina na. Paano mo ipapakita ang paggalang sa kanya? Papasok ka na sa inyong paaralan nang masalubong mo ang isang matandang lalaki dahil siya ay naliligaw. Paano mo ipapakita ang pagtulong sa kanya? May kapitbahay kayong tinatawag na aswang dahil bihira siyang lumabas ng bahay at dahil na rin sa kanyang hitsura. Narinig mong pinag-uusapan siya ng mga kapwa mo bata sa tindahan. Ano ang sasabihin mo sa kanila? Kwenwakas at pagsibol ng tugon.
Magsaliksik ng kwentong katatakutan sa aklat o maaaring maghanap sa internet. Basahin o panoorin ito. Isulat ang buod nito sa pamamagitan ng story map. Gawing gabay ito. Mga tauhan, lugar, pagkakasunod-sunod ng pangyayari at wakas. Basahing mabuti ang bawat tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Inilarawan ng bata ang kanyang kapitbahay na si Mrs. Magalit bilang isang bruha. Alin sa sumusunod ang hindi paglalarawan ng bata kay Mrs. Magalit? Maliit ang butas ng kanyang ilong, maganda ang kanyang ngipin, patay ang kanyang buhok, matalas siyang tumingin. A. Maliit ang butas ng kanyang ilong. Bakit nasabi ng bata na si Mrs. Magalit ay isang bruha? Dahil ibang klase kung siya ay tumawa. Dahil matalas kung siya ay tumingin. Dahil siya ay may patay na buhok. Dahil hindi siya pumapasok kapag may walis sa pintuan. Dahil hindi siya pumapasok kapag may walis sa pintuan. Paano nalaman ng bata ang tungkol sa mga bruha? Marinig niya ito sa kanyang kapatid, na ikwento ito ng kanyang nanay. Sinabi sa kanya ng kanyang lola, tinuruan siya ng kanyang guro. Ang sagot ay C. Sinabi sa kanya ng kanyang lola. Ano ang lumipad noong minsang nadapa si Mrs. Magalit? Ang kanyang magandang ngipin, ang kanyang daladalang walis, ang kanyang mga tsinelas, ang kanyang kalupi, ang kanyang magandang ngipin. Noong madapa si Mrs. Magalit, siya ay pinagtawanan ng mga taong nakakita sa kanya. Ano ang naging reaksyon ng bata sa nangyari kay Mrs. Magalit? Siya ay nakitawad. Siya ay nakitawa din ng malakas. Siya ay nagpanggap na walang nakita. Sinaway niya ang mga taong tumatawa. Siya ay naawa at inalalayan si Mrs. Magalit. Letrang D. Sumulat ng 5 pangungusap na may pandiwang focus layon. 4 na sulok ng pagkatuto. Ang 4 na pangkat ay kailangang pumunta sa 4 na sulok ng silid-aralan upang pag-usapan ang mga suliranin, sitwasyong may kinalaman sa pangangalaga sa nakatatanda o mga senior citizen. Bawat pangkat ay may kinatawan na lilipat sa ibang pangkat upang makipagpalitan ng kuro-kuro hinggil sa sitwasyon at magtutulong-tulong upang ito ay malutas. Sa paglipat ng bawat kinatawan ay may 3 minuto upang magtalakay. Oras na makabalik sa orihinal na kagrupo, pag-usapan lahat ng impormasyong nakalap. Para sa inyong takdang aralin, sa kwaderno, isulat ang aral na natutuhan sa kwento ng katatakutang binasa. Pumili ng may pinakamagandang aral na napulot at ilahad ito sa klase. Pag-aralan ng tungkol sa maikling kwento para sa susunod na paksa.